Komandante, magpahinga ka na. Sulitin mo ang tahimik at mahimbing na gabi dito sa may probinsya. Matulog ka na at baka mamaya nagiting ka ng aswang yan. Mag-iisang linggo pa lamang kami dito, pero pakiramdam ko ay parang halos 5 taon na ako ditong nabuburo. Umuwi kami dito sa may probinsya dahil sa kaarawan ng lola ko at tapos na ito. Kaya nilulubos na lamang namin ang ilang araw na bakasyon. Pero hindi na talaga ako mapakali. Para sa isang batang sanay sa ingay ng lungsod, nakakapanibago naman talaga ang katahimikan ng probinsya. Pakiramdam ko, napakabagal ng oras. Pero yung gutom ko nung gabing iyon, wagas na wagas. At gutom ang pumilit sa akin para bumangon sa aking banig. Kung kaya, sa ilaw ng mahinang liwanag ng gasera, naglakad ako papunta sa may kusina. Naisipan ko magluto ng instant noodles upang kahit papaano ay maibsan naman ang aking gutom. Binuksan ko ang kalan, ilang beses kong pinihit. Pero hindi nagsisindi. Nanatawa na lamang ako dahil display lang yata ito dito dahil wala naman palang nakakabit na gasol sa ilalim. Parang tanga lang. Na mabuti na lamang at marunong ako magpaningas ng apoy. Matapos nito ay naglagay ako ng tubig sa mainit na kalderong puro uling para magpakulo ng tubig. Habang hinihintay ko itong kumulo, kinuha ko ang bagong hugas na mangkok. Pero bago ko pa ito maabot, ay bigla akong natigilan. May narinig akong tunog, isang mahina pero nakakapangilabot na ingay na parang nagmumula sa ilalim ng aming bahay. Sandaling itinigil ko ang aking ginagawa at sinubukang pakinggan ito ng mabuti. Hinahanap ko ito sa kung saan-saan, pero parang sa ilalim ng silong ko ito nararamdaman. Ang ingay niya ay parang malalim na paghinga. Malalim. Mabigat na parang nilalang na nagmamasid mula sa may dilim. Binarot ako ng pagkatsismoso ko. Lumuhod pa ako sa may sahig na kawayan at sinilip ang ilalim ng bahay sa pagitan ng mga siwang. Sa ilalim ng silong, parang may naaaninag ako. Sigurado ako. Hindi man malinaw kung ano nga ba yun, pero talagang may nakikita ako na parang kung anumang anino. At parang nabigla yata ako sa mga nararamdaman ko. Pagod, gutom at kaba. Kung kaya ay tumayo na ako at binalikan ang kumukulong tubig upang ilagay na sana ang noodles. Pero bago ko pa ito magawa, ay halos mapamura ako. Dahil biglang may humawak sa daliri ng aking paa. Napamura na talaga ako dahil damang-dama ko ang isang malamig, magaspang at parang matulis na bagay na humawak sa daliri ng aking paa. Napasigaw ako sa gulat at napatalon, dahilan upang aking mabitawan ang hawak kong mainit na kaldero. Bumagsak at natapon ang kumukulong tubig doon sa may sahig. Pero mas nabigla ako sa mga sumunod na nangyari dahil narinig ko ang isang nakakapangilabot na sigaw. Malakas. Ang sigaw na iyon ay parang nagmumula sa kailalim-laliman ng impyerno. Sumisigaw ito sa labis na sakit, galit na galit at puno ng puot. Napaatras pa nga ako at napahawak sa may lababo. Nanginginig at hindi makapagsalita. Kasunod ay narinig ko ang malalakas na kalabog sa ilalim ng silong. Parang isang nilalang na nagtatangkang tumakas mula sa ilalim ng aming bahay.
Halo-halo ang emosyon ng sumisigaw sa ilalim ng silong. Kanina ay galit, na ngayon naman ay napapaiyak sa labis na sakit. Hanggang sa narinig ko itong tumakbong papalayo sa labas ng aming bahay. Humihiyaw. Sa aking pagkabigla, napako na ako sa kinatatayuan ko. Nang humupa na ang ingay, naramdaman kong muli ang nakakapangilabot na katahimikan ng probinsya. Pero bigla akong nagulat nang sabay-sabay na lumabas sa kanilang kwarto ang mga magulang ko at nagtatanong. Sunod-sunod ang kanilang pagtatanong tungkol sa narinig nilang ingay. Hindi na ako nagdalawang isip, ikinuwento ko ang lahat ng nangyari, pati na ang aking suspetsa. May aswang. May aswang kanina sa may silong at aksidenteng nadisgrasya ko. Ngunit sa halip na ako'y paniwalaan, sabay-sabay pa nila akong pinagtawanan. Ikapa ng tatay ko habang nakapamewang. Diyos mio, Dante, panaginip mo lang yan. Huwag ka kasi masyado nagbabasa ng mga kwentong nakakatakot. Hey, yan tuloy na papala mo. Wala kang ewan dyan. Ha? Kunin mo lang yun. Hindi, tay. Totoo, may narinig ako. Hindi ko nga malaman kung demonyo ba yun o ano eh. Nakakatakot. Kunin mo lang yun. Tama na yan. Matulog ka na. Nung oras na. Tigil mo na. Matulog ka na ha. Tama na yan. Habang ang nanay ko naman ay nag-aalala na baka napagod lamang ako sa aming biyahe. Pero tanging ang mga pinsan ko lamang ang naniniwala sa akin. Kinabukasan, sinamahan ko ang mga pinsan ko patungo ng palengke upang bumili ng aming babaunin sa pag-uwi. Habang naglalakad, napansin ng isa kong pinsan ang pagbabago sa aking muka. Naika niya, ay bakit parang takot na takot ako at namumutla. Dito, mahina akong ibinulong sa pinsan ko ang aking napapansin na kanina pa akong tinitingnan ng masama ng isang matanda at itinuro ko ang isang babae na siyang nakatayo sa ilalim ng puno doon sa hindi kalayuan. Isang matandang babaeng nakasuot ng lumang damit na ang muka at balikat nito ay natatakpan ng mga dahon at ng halamang gamot. Wari galing sa isang masaklap na aksidente ng pagkakalapnos. Pero ang mas nag-iwan talaga sa akin ng kilabot ay ang pagtingin nito. Isang tingin na punong-puno ng puot at galit. At dito ko nagulat sa sinabi ng mga pinsan ko na ang babae palang iyon ay matagal nang pinaghihinalaang aswang sa kanilang lugar. Ayon sa mga kwento, madalas itong makita sa paligid ng mga bahay tuwing gabi. Umaaligid. Minsan na din itong naireklamo noong maabutan ito sa likod bahay ng isang buntis. Ngunit walang nakakapagpatunay ng mga paratag na ito bilang isang aswang. Dito ay kinabahan ako lalo. Naika ko sa aking sarili. Papaano kung siya pala talaga ang nasa ilalim ng bahay noong isang gabi? At kung totoong aswang ito, papaano na ako? Hindi ako makatulog nung gabing iyon. Iniisip ko ang mga posibilidad na ako pa yata ang nagdala ng galit ng aswang sa aming pamilya. Ngunit sa kabila ng takot, napagpasyahan kong huwag nang banggitin ang mga nangyari dahil alam ko namang walang maniniwala sa akin at mas mainam na lamang ang manahimik. Ang karanasan kong ito ay nag-iwan ng malalim na aral sa akin na maging maingat po tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin lubos na uunawaan. Sa mundo, hindi lahat ay nasusukat ng siyensya o ng ating limitadong pananaw. Minsan, ang respeto at pag-iingat ay sapat na upang maiwasan ang anumang gulo. Sa probinsya, kung saan malapit ang mga tao sa kalikasan at sa mga hindi nakikitang nilalang, mas makabubuting gumalang
at mag-ingat sa bawat hakbang. Kung kaya sa susunod, magdadala na lamang ako ng cup noodles. Kawawa naman tuloy yung matandang aswang. Nalapnusan ng balat. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbibigay oras sa aking maikling kwento. Maraming salamat. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakaputing mga kwento, na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe, na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. At ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes, na nagsasabi, stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.